Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Ipinakanulo ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Anong ginawa mo? Nihulog ko po bangkay sa ilog. At nakita ko tinangay at tinagot sinano sa dagat. Pabayaan mo ngayon! Huwag po! Tanungin po ninyo yung pare! Anong nalimutan? Wala po! Anong nalimutan? Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Barilin na ninyo ako ngayon. Pero hindi niyo ako may tatali na parang isang hayop. Magtatayo ako ng paralan dito at umaasa akong ako'y iyong tulungan sa pagpapatakbo nito. Nahangaan ko ang inyong hangarin. Pero batid niyo ba na malalagay kayo sa panganib? May pagsasanggalan kong aking sarili sa pagsalakay sa aking kaaway o sa pagtulong sa aking kaibigan o ng dalawang yon. Sinabi ng kura kung anong palatugturan sa pista. Pero lahat ay pinag-usapan nyo maliban sa kagustuhan ng kura. Sinipon lang ang kura. Akala nyo idiniklara ang demokrasya.
salitang kulay ng mga bulaklak, gano'n. Nakabalik na siya. Kararating na niya at nagmamadaling tumuli dito. Ano ba nangyayari sa'yo at hindi ka mapalagay? Sino dumating? Sino pa sa palagay mo? Si Santiago ba'y bumababa ng alapaap upang makipagprosesyon? Nagpakalawig din siya. Sige ka. Alam mo namang hindi yun mapakali. Narinig kong sinasabi niya sa kura na hindi raw magtatagal at aalis siyang muli. Talaga? At sino naman kaya siya? Iha, tama-tama. Pinag-uusapan ka pa lamang namin ngayon ni Senyor Ibarra. Ano na kaya nagawa ko? Iha, huwag ka na magkunwari pa. Bagamat yan ay kasalanan din yan, hindi na babagay sa katulad Napakalaking mo. swerte at narito kayo, Padre Salvi. Papalabas na kami upang kayo hanapin. Meron po kasi kaming pagkalaki-laking problema hinggil ba sa kasuotan ng Magdalena. Bukas na bukas ay kailangan na namin siyang bihisan, kaya dapat sabihin ninyo sa amin ngayon. Tia Isabel, ikaw na nga magsabi kay Padre Salvi ng problema natin tungkol sa Magdalena. Ayun! Sino Magdalena? Kaya kong indahin na yung panunukso. Kung panunukso lang yon. Anong gusto mong isipin ko? Tuwing kailangan kita, wala ka. Ngayon narito ako, hindi mo ako kailangan? Huwag mo akong paglalaruan. Muhing-muhi ako pag pinaglalaruan mo. Pinakagigil yung masakit pa sa iyong ako'y mahalin. Mahirap pa ang paniwalaan na ang pag-uukol ko ng pansin sa ibang bagay ay para lamang sa ating kaligtasan. Nais kitang paniwalaan. Bakit hindi mo makayanan? Paano kita mapaniniwala? Marahil yun ay dahil takot ako lumigaya. Simula sa pagkabata, ako'y tinuruan ang tanging tungkulin ko'y paniwalaan ng Diyos. At lahat ng pagnanasang tao ay pangwang kasamaan lamang. Paano ako mapapalagay sa Diyos? At sa lahat ng bagay na maka-Diyos, kung ikaw lamang ang laman ng aking puso. Hindi ko alam. Mahal kita. Naniniwala ako. Ngunit paano bukas? Handa ng lahat. Pero sisiguraduhin ko lang mamaya. Sinabi ko na rin kina Sinang, dadalo silang lahat. Huwag mo aanyayahan ng kura. Bakit hindi? Hindi mapalagay ang loob ko pag nandyan siya. Palagi na lamang ako minamatyagan. At pagkausap ko kung ano-anong sinasabi nakapangingilabot. Magkailang beses na niya ako tinanong kung pinangarap kong tumanggap ng liham mula sa aking ina. Sabi na Andeng, siguro daw baliw. Dahil sa halos hindi siya kumakain o naliligo. At palagi nakatalong ko sa dilim. Pero paano na? Siya ang kura. Madalas yung bisita at malapit na kaibigan na yung ama. Isa pa, tinulungan niya akong himukin ang alkalde ang itatag ang paralan na banggit ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Titiyakin ko sa ibang bangka siya malulan. Ito ng bangka niya. Paginaw na, napapansin ko na kapag nagsimulang sipunin ng isang tao pagsapit ng taglamig ay hindi na matanggal-tanggal ito hanggang sa tag-init. Taliwas yun, Padre. Sa aming paniniwala, ang mga buwang itong pinakamaayos sa buong taon. Maaaring ihalin tulad sa inyong taglagas o tagsibol. Kahit doon, bagamat may ilang punong tinatakasan ng dahon, ang pamumulaklak ay hindi nangingilala ng panahon. Sa ganang akin, kung kailan tag-init, saka ako nagiging siponin. Kataka-taka. Siguro nga. Naku, paggabi na pala. Titingnan ko kaya kung handa na ang inyong hapunan. Ipagpamanhin ko ninyo. Padre,
Bukas ay may munti kaming salo-salo sa may batisang malapit sa libingan ng aking lolo. Kayo po'y balugod naming inanyayang dumalo. Napakabuti ninyo. Bagamat ako'y maraming aasikasuhin bukas, kayo pagbibigyan ko. Upang patunayan sa buong San Diego na hindi ako nagtatanim ng galit. Kung hindi niyo mamasamain, Senyor Ibarra, mauhuli ako sa pagdalod sapagkat may mga tungkulin akong dapat kampanan muna. Malugod namin kayong hihintayin. Tunay na kalugod-lugod at bagay na kiniinggitan ko. Kahanga-hanga para sa akin ang iyong kalayaan. Magandang gabi po at ipagpatawad po nila. Sino ka? Hindi po ninyo ako kilala, subalit ilang araw ko na kayong hinihintay na makausap. Hinggil saan? Dahil po sa aking dalawang anak na nawawala at sa aking may bahay na nawalan po ng bait. Ikaw ang kabiyak ni Sisa? Ako na nga po at ngayon po ako ay pinaghahanap ng batas. Sabi po ng bala nga kung saan hinang aming kamalasan. Totoo ba? Marahil nga po, pero hindi po yan ang mahalaga ngayon. Ginoo, wala po akong hangad para sa aking sarili. Ang tanging hinihingi ko'y habag para sa aking asawa at mga anak mula sa isang nasa puter kagaya ninyo. Wala po silang ginawang masama. Kung meron pong dapat parusahan, ako po yun. Huwag kang lingon na lingon. Lalo ka lang mapapansin. Pakinig ka sa akin. Alam kong sitwasyon ng iyong pamilya. At may natasan ako mga taong upang hanapin ang iyong asawa at dalawang anak. At kung sila ay matatagpuan, ikalulugod kong makatulong. Ang nais kong malaman, ngayon na rin lamang at tayo nakapagniig ay kung ano yung magagawa upang makatulong din sa kanila. Sabihin po ninyo sa akin at aking tutok din. Kailangan pong gumawa ng hakbang upang matulungan sila at maituwid ang lahat. Anong pagtutuwid ang maaaring sagawa? Ang kapahamakan ba isang damit na pagkatapos tahiin ay maaaring tastasin? Ginoo, ako po'y isang mangmang lamang at wala ko ni isang kusing. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Kung hindi ang iyong asawa na halos hindi ko kilala at iyong dalawang anak na hindi ko man nasilayan ng paningin. Nais mong tulungan ko sila at tumuha naman ako. Ang sabi mo, ikaw ang dapat parusahan at hindi naman kita hiningan ng katwiran. Ang tanging tinatanong ko sa iyo bilang asawa at ama, anong magagawa mo upang makatulong? Alam mo bang kinaroroonan nila? Tinangka mo bang alamin man lamang kung anong nangyari sa iyong dalawang anak nung gabi sila ay naglaho? Meron ka na bang nagawa kahit anong man lamang? Talaga pong wala akong alam na magagawa. Di minsan po, hindi nila ako napakinabangan. Ang sabi mo, ikinalulungkot mo ang lahat ng iyon. Mahal mo sila. Hanggang doon na lamang? Talaga pong pinagsisisihan ko ng aking mga pagkukulang. Kung meron na alam po ko kahit konting panggastos Wala kang makukuhang panggastos. Bukod doon, ikaw ay pugante pinagkahanap ng batas. Subalit na kukuha mo pa makipag-yup-yupan o pag-inuman ng lambanog. Gusto mo ng katarungan kung hindi ito sasansalain mo yung bisyo. Yun ang sinasabi mo sa akin. Di ba? Sasaktan ako, Ginoo. Hindi ka nag-aksaya ng oras ngayong gabi. Pinag-ibayan mo ang aking resolusyon na tulungan ng iyong pamilya. Naisip ko na rin ano ang pinakamabuting magagawa mo. Huwag ka na mapakita sa akin. Urot ka. May oras ka rin. Tingnan natin kung sino inutil.
pinagkakasayahan? Wala. Naalala ko lang ang mga panliling lang ng mga binata nung kapanahonan natin para tayo'y makapag-isa. Wala akong alam sa pinagsasasabi mo. Kahit minsan, hindi pa ako napag-isa na may kasamang lalaki. Maliban lang sa kumpisalan. Ika, pag hindi ka tumigil diyan, kakabagang ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Tama nga! Kakabagan! Saan kakapunta sa kumpisalan? Anong ibig mo? Anong klaseng pag-iisip meron ka? Saan sila papunta? Sa bulubundukin sa likod ng ating bayan? Mukha. Nung ako'y bata pa, ang mga matatanda sa bukid ay maraming kwento tungkol sa kanila. Wala akong maalala kahit isa. Kayo, Ginoo, meron kayong alam sa kanilang patutunguhan? Wala po. Ang sabi po nila ay wala raw pong nakakakita sa kanilang pinagpupugaran. Ano pang alam mo tungkol sa kanila? May ilan akong natatandaan. Sangayon sa mga matatanda, hindi maaaring makita ang kanilang mga pugad. At sino mong makakita sa mga pugad, ay maaaring magkaroon ng birtud na maglaho sa tao. Natatandaan ko yan. Ano pa? Upang matagpuan daw po ang kanilang pinagpupugaran, ay kailangan marating mo ang isang pok sa kabisera sa bundok. Maaninaw daw ang kanilang mga pugad sa tubig. Bagamat hindi nakikita, tulad ng kaluluwa. Pero wala pang nakakarating doon. Ako nga kahit sa kati hindi pa ako nakakakita kahit isa. Nakakabighani ang sinasabi ninyo. Ang nakapagtataka ay kung bakit wala pang nag-aabalang sundan sila at kanilang pugad. Marahil dahil sa katotohanan na hindi ka wili-wili, tulad ng alaman. Tikman mo to. Huwag na po kayo mag-abala. Dito bala. Salamat po. Oh, huwag akong tignan mo. Hindi ako mangangas na siya itanggihan. Sige. Salamat po. Dulces las horas en la propia patria, donde es amigo cuanto alumbra el sol. Vida es la brisa que en sus campos vuela. Grata la muerte y más tierno el amor. Tienes patria tú, pues
Ano nangyayari sa inyo? Di ba kayo marunong manlambat? Marunong ako. Natitiyak niyo po bang wala nagpandaw dito nitong nakarang linggo? Wala ho. Buaya! Buaya! Sino una magtatanong? Para wala ko ang pinakamatanda Senyor Ibarra, alam niyo may hinarap akong asunto laban sa inyong ama 10 taon na nakararaan. Ba't po tayo magpakapagod? Bakit hindi natin ayusin ating gusot sa ahedres? Ano masasabi ninyo? Payag ako. Paano kung patas tayo? Pag nangyari yon, kayong panalo. Nakalulugod makipaglaro sa isang kabataan na malaki ang pagtitiwala sa sarili. Sa inyong puti. Emong? Nakakain na ba kayo? Opo. Yung ulo, ipabalot mo at ibigay mo dun sa piloto natin kanina. Umalis na ho eh. Di dalhin mo at ibigay mo sa kanya. Pero hindi ho namin siya kasama. Pumalit lang ho siya kay Tandang Tonyo na nagkasakit kagabi. Ano ba pangalan niya? Hindi ho namin alam eh. Maghapon rin yung kasama, hindi mo alam ang pangalan? Senyor Alferez, matagal ko na sanang gustong itanong sa inyo. Ano nga ba ang nangyari dun sa mandarambong na lumupastangan kay Padre Damaso? Nanampalasan kay Padre Damaso? Akala ko alam na ninyong lahat. Sa daan papunta rito kahapon, si Padre Damaso ay hinarap ng isang lalaki na nambuntal na walang kaabog-abog at walang dahilan. Nambuntal ng pare? Ano ba nangyayari sa mundong ito? Ngayon ko lamang narinig ito. Umaasa kami na bilang pinuno ng militar ay kayo ang unang-unang makakaalam kapag may nangyayaring krimen sa bayang ito. Ang may kagagawan marahil nito ay, ano nga bang kanyang pangalan? Si Elias. At siya rin marahil ang humila sa inyo habang kayo nangangabayot at naglublob sa putikan ng isang buwan. Napakarami ninyong kwentong naririnig, Reverensya. Marahil ay nabalitaan nyo na rin na pinakawalan ko ang pobreng baliw na babae. Ang babae na ina ng 2 batang pinagbibintangan ninyong nagnakaw ng mga gamit sa kumbento. Sobra na ito. Tutul ako. Wala akong hinaharap na laban sa sabing palad na babaeng yon. At kung sino man ang sumalungat sa akin ay sinungaling. Marahil ay nagkamali ako. Marahil ay nanaginip lamang ako na ang sakristan mayor ay nagsadya sa aking opisina at pilit na ipinaaresto ang 2 bata. Reverensya, Alferez, walang dahilan para kayo magtalo.
hangad nyo ang kapakanan ng pamilyang yon. Bakit hindi natin sila tulungan? Ha? Mierda. Oh, kayo na, Don Ibarra. Ano ba? Bigyan niyo pa ang konting panahon. Huwag kayo magmadali. Ayoko ha! Hindi naman ako nagtanong kundi si Victoria. Pero ikaw ang nagtanong. Wala namang namilit sa'yo, kaya nang tanungin mo ang gulong, yun ay para sa iyo. Pero hindi angkop sa akin. Ah, yan ang akala mo. Hindi, mga dilag, wala nang pagtatalo. Hindi natin mababago ang reglamento. Ang sagot ay, pagka ang palaka ay nagkabuhok. Kayong sila ang along yung tanong. Itinatanong niya kung kailan siya magkakawisyo. Si Clarita nakakuha ng pinakamagandang sagot. Ipinatanong namin sa kanya kung ang kanyang kasintahan ay tapat. At ang sagot ay... At ano ito? Wala, laro lang, Padre. Laro. May sapat na kayong gulang upang malaman na ang larong to ay may sa demonyo! Gayon din ang pagwasak sa hindi inyo. Ngunit marahil, ang Arkanghel ang siyang nag-udyok sa inyo. Tapo! Tapo! Ngayon labang po ako nakakita ng ganitong uri ng hieroglipiko. Walang sukat ipagtaka sapagkat ito'y sarili kong likha, bagamat na batay sa panuntunan ng sinaunang Ehipto. Subalit pala ugnayan Tagalog ang ginamit ninyo. Bilis ang iyong mata. At maliksi ang iyong pangunawa. Nakahiligan ko na rin pag-aralan ng iba't ibang paraan ng pagsusulat. Sa iyong likas na talino, magtatagumpay ka. Ano man ang iyong layunin, maging paham o maging manamo. Layunin ninyo ang nais kong matanto. Ang layunin ko ay maunawaan ang aking kapwa, hindi ang maging misteryoso. Bagaman, nanghiram ako ng pananamit sa ibang kabihasnan upang balutin ang aking nilalayon sa misteryo. Sapagkat kung maunawaan ng kasulukuyang salinlahi ang aking ipinakakahulugan, hindi malayong itayin ako o
saktan tulad ng ginagawang pagsugat ng mga mangmang na pare sa kalamnan ng Krisyanismo. Maaari rin naman na sabihin ng masusunod sa atin na ang pinakamatayog kong hinangad ay pawang kababawan. Sino nakakaalam? May narinig ka ba tungkol kay Elias? Saan kayo nakakuha ng panahon para pagtagni-tagniin ang napakaraming bagay? Ako marahil ang klase ng taong masaklawin ay itong si Doña Consolacion ng Alferez, esposa o querida, hindi ko masabi. Siya ang nagpapunta ng mga sundalo sa iyong pagtitipon. Bumarahin ng hinanakit dahil hindi siya naanyayahan. Subalit pinagsabihan ko siya sa kanyang alferez. Naman pala. Mas gugustuhin pa ng alferez na mapitay kaysa makita ng mga tao na kasama ng Donya. Kakaibang pagturing sa isang kabiyak ng dibdib. Malay natin, marahil may di pangkaraniwang abilidad ang babae na lingid sa ating kaalaman. Nagagala akong makita kayong muli, Mantasio. Alam ng Diyos na madalas ko kayong naiisip. Tandang-tanda kita. Ikaw ang bukotangi sa taimtim na pakikinig sa akin, bagaman kailanman ang payo ko hindi mo nakuhang tupdin. Yan marahil lang nagbigay daan upang aking ipasya ng ayong kapalaran ay dadakilain. Bagaman, pagtatapat kong hindi ko na alam ngayon kung ang hangad mong mabitay ay dapat dakilain. Ano ang tinutukoy ninyo? Ang balak mong pagpatayo ng isang paaralan ay mapanganib. Hindi pa tama sa panahon. Ang pagbabalik mo makalipas ang maraming taon ay nalalambungan ng trahedya na peligro ang dala. Nagsalang aking ama. Hindi ako hihingi ng tawad kanginuman. Hindi pa ako tapos. Sinadya mo ako rito, ganung alam mo na lalong magiging suspityoso ang mga tao. Sapagkat sino nga ba namang matinong tao ang papatol sa tulad kong baliw? Subalit ito ka. Kaya, huwag mo na aksayahin ang aking panahon sa pagkipagtalo. Marami kang kaaway dito. Yan ang ibinunga ng kapalaluan na siyang kapalaran ng iyong angka. Ibarang-ibara ang ipalagay na ang paghanga at paggalang ng mga tao ay matatamo sa pamamagitan ng pagpapamalas ng mabuting halimbawa. May mali po ba doon? Wala. Kung hindi mo isasangkot ang iyong mga sariling paniniwala. Upang ito rin kang huwaran ng iba. Makatwiran lamang na maipamata mo sa kanila na hindi lamang ang kanilang pinangangarap ang iyong naisaloob, kundi pati na rin ang kanilang kaparaanan. Upang yun ay mata mo, ang kanila hindi ang iyong ideya. Gusto mo ng katarungan ng kalayaan mula sa kasalatan, ng asenso at sangayon naman ang lahat sa'yo, pati yung mga pare. Kaya lang hindi mo inuunawa na ang gusto nila, magkatotoo ang kanilang panaginpan ng walang binabagong kahit ano. Hindi mo ba nakikita na pag humingi ka ng pagbabago, ang intindi sa'yo, sila ang nagkamali. Dahil sino pa nga ba naman ang iyong sisisihin kung bakit nagaganito ang ating katayuan? Ang mga pare, mali dahil sa upang makapagligtas ng kaluluwa, nagpapalaganap sila ng kamangmangan. Ang gobyerno, mali dahil wala naman silang habol, kundi
makahati sa kayamanan ng bayan. Ang mga mayaman mali dahil katulong sila ng simbahan at ng gobyerno sa pagpapalaganap ng kamangmangan at karalitan. At ang mga maralita, pati sila, mali rin dahil ayaw nilang kumilos upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Naghihintay na lamang na may dumating sa kanilang buhay ng isang taong magsasakatuparan ng kanilang mga pangarap ng walang pasubali. Mas madali pa sa kanila ang magnakaw o makipag-agawan sa mga tutong at mga tinatirahan sa ibabaw ng mesa ng mga mayaman kaysa ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Yamang unang-una na. Hindi naman sila nakasisiguro na mayroon na silang mga karapatan. Ang lahat na iyan, makakaaway mo. Enseguida. Ngayon, hindi ko masabi kung kayo nagbibiro o hindi. Mas seryoso pa nga ako kapag ako'y nagbibiro. Subalit bilang isang mananaliksik, kayo ang unang dapat makatalos na walang makapipigil sa pagbabago. Hindi ko naman sinasabi na pwedeng ipagpaliban ang mga pagbabago. Ngunit unawain mo na ang bawat pagbabago nanganganak ng sangkatutak pang pagbabago, kaya hindi dapat apurahin o pagsabay-sabayin. Huwag na natin talakayin ng mabibigat na usapin. Kung gusto ko lang naman magpatayo ng isang paaralan para sa mga bata, para mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng mas mabuting buhay. Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Kapwa natin natatalos na sa maliliit na bagay nababunsod ang revolusyon. Ano ang inyong payo? Kalimutan mo na ang paralan. At tumulong ka sa kura na magpatayo ng mas malaking struktura kung yun ang gusto mo. Magsipsip sa may kapangyarihan. Pagdudahan mo ang kanilang katapatan, ngunit huwag kang magpapahalata. Pakitunguhan yung mga nakabababa, ngunit huwag silang bibigyan ng higit sa makakaya nilang gamitin. Makipag-isang dibdib at mabuhay ng pangkaraniwan. At higit sa lahat, huwag manghihimasok sa kaluluwa ng ibang nilikha. Naniniwala kayo doon? May alinlangan ka ba? Tingnan mo ang buhay kong nilalandas. May nakikita ka bang bayani o martir? At kung sundin ko ang inyong ipinapayo, sa tingin niyo ay liligaya ako? Hindi kaligayahan ang pinag-uusapan. Kundi kung paano natin magagawang kabuhay. Minahal ko at ginalang ang iyong ama. At yung minahal ko at ginalang sa kanya ang kanyang ikinasawi. Kami mga humanga sa kanya. Hindi namin nakuhang ilibin siya ng maayos. Wala na isa sa amin umimik o tumutol sa nangyari sa kanya. Binigo namin ang lahat ng sagrado sa amin. Pinakilala namin ang aming pagkatuwag, pagka-hipokrito. Hindi ko na kayang pagdaanan muli ang ganung kabigo. Hindi sa buhay rin ito.
kahoy. 3 malalaking balakinan lang para sa tungko. At 3 suway ay sapat na. Panggulpi pa, di ba? Pambihira okasyon yan, di ba? Maaari mo na ibenta kay Don Crisostomo sa presyo mo. Kapag ang lahat ay tapos na, pagbili mo lang sa akin ng murang-mura. At bakit ko naman gaganunin ang aking parokyano? Bakit naman hindi? Ang pangugos na ito ay kinakailangan matapos bago mag alas 7 ng umaga. At ako mismo ang mag-iinspeksyon. Yakin, amo. Katapos ng palabas, napipiyo. Hindi! Ako ang pipiho sa'yo. Matapos na matapos ang seremonya, susweldohan kita at ipasisipa kita. Pag-usahin niyo ang paggawa ng mga yan. Ang Kapitan General mismo makakakita niyan. Gusto natin siyang basihan. Magpapagbigyan tayo ng kusara. Si Senyor Ibarra na ang bahala doon. Ang kailangan natin sa Kapitan General ay ang kanyang pagtitiwala at pakikipagkaibigan. Tumpak, sabihin mo na sabihin yan. Mamaya lang pati ikaw, maniniwala na rin yan. Sa wakas, magkakaroon na rin tayo ng isang tunay na eskwela na may pamantayang kasukat sa Europa ng mga gimnasya. Naku, hindi. Hindi ganun kataas ang aming layunin. Pinalad lang ang bayang ito nagkaroon ng pinunong nagmamalasakit sa bayan. Pero yung talino at pagsisikap, nagpasimulang proyektong ito at bumuo sa suporta niya ng lahat. Totoo yan, di kaila. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim.